Mapagpalang araw mga kapanalig! Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, ano po ang dapat natin laging tatandaan? Habang tayo nabubuhay, saan man tayo, ano man ang ginagawa natin, ano man ang pinagdadaanan natin, God is forever in control! Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Shout out kay Sister Cecil na nasagot niya ang tanong na kada isang taon binibigyan tayo ni Father God in heaven po na kataas-taasan Diyos. Binibigyan tayo, bawat isa sa atin binibigyan tayo, tapat na tapat siyang pinahihintulutan niya tayong mabuhay dito 8,784 hours kada isang taon. At shoutout din sa aking Kuya Romy. Napakasipag. 21 comments ang inilaan niya, ibinahagi niya para sa gloria ng Panginoon sa episode 18. Ang title ay, ano po? Yan po ay August 28, episode 18, Lumagong Matatag sa Pamamagitan ng Liwanag ng Aking Presensya. Jesus is speaking po dyan, mga kapanalig. Tayo na ba ay mayroong ecstatic joy, kaligaligayang kagalakan? At nakikita na ba natin, nasisilayan na ba natin? At ito ay tiny glimpse na binibigay ng ating Panginoon. Kung tayo ay tututok sa Kanya, kung siya ang hahanapin natin lagi, siya ang ating iisipin, babanggitin, at ang Kanyang mga turo ay ating gagawin. Lumalago na po ba tayo sa pamamagitan ng liwanag ng presensya ni Lord Jesus Christ? Natanggal na po ba ang barriers, ang mga hadlang, which is yung ating sariling pag-iisip, pag-iisip ng makasarili, pag-iisip ng paninisi, pag-iisip ng pagchichismis, pag-iisip ng nagtatanim ng sama ng loob? Yan ay mga hadlang yan. Kaya hindi magiging matatag ang liwanag na galing sa presensya ni Lord Jesus Christ. Hinango po yan sa Psalms chapter 4 verse 6 to 8 at Revelation chapter 21-23. Libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Peace in His Presence. Ini-encourage ko po kayo na bilhin po ito, mag-invest po kayo for God. That you don't know what you don't know. Hindi mo alam kasi hindi mo inaalam. Hindi ka lumalago, ayaw mong lumago. Kampante ka na sa iyong sitwasyon. Sarado, dikandado ako. Tama na yung ganitong buhay. Against po yan sa sinasabi ng Panginoon na tayo dapat ay lumago, magbunga, maging productive, at tayo ay sumusunod sa golden rule, which is ano man ang gawin mo sa isa, ginagawa mo sa lahat. Pag minahal mo ang sarili, ang kapwa mo, minahal mo sarili mo, higit sa lahat, minahal mo ang Diyos Ama kasi nananahan siya sa atin. Mahalagang malaman po natin yan, mga kapanalig. Ito na po ang episode 19. Binalik ko ang sense ng iyong direksyon. Tinaglis na po natin. I restore your sense of direction. Yan po ang isa sa direksyon. Ang napakagandang mensahe ni Lord Jesus Christ sa bawat isa sa atin. At tinagalog natin, sinama pa rin natin yung sense. Kasi hindi mo masyadong maintindihan sa Tagalog yung sense. So, alam naman natin ang mga senses natin, di po ba? Ibinalik ko ang sense ng iyong directions. Nasusulat po sa Luke 12 at ito muna, Proverbs 16:3, Luke 12:22 at Ephesians chapter 6 verse 12. Unahin po natin basahin sa New King James Version Bible na mayroong 888
800 lessons ni John C. Maxwell. Napakaganda, napakalaking tulong na magbasa ng Bible na may ganitong 800 lessons, insights. Tulong para maliwanagan tayo. Dahil mineditate na ng todo ito, sinabuhay pa. In-apply na, kaya kita nyo ang bunga ni John C. Maxwell. 100 books ang naisulat na niya. And counting. Bakit kaya niya nagawa yon? Kasi tinuruan silang magkakapatid ng kanyang tatay at nanay, especially Pastor Melvin Maxwell na isang pastor, nabuhay ng almost 100 years. Nag-graduate siya, kinuha na ni Lord noong 2020, intentional living. Sila ay nagkakaroon ng special allowance magkakapatid. Si Larry, si John, at saka si Tricia, kung sila ay magbabasa ng mga librong ang magulang nila ang nagpapabasa nung sila ay maliliit. Wala silang allowance pag sila ay naghugas ng pinggan, nagbunot ng damo, nagputol ng damo, at anumang mga gawain bahay. Walang allowance dyan. Pero mayroong special allowance kung babasahin nila. At siyempre, binasa nila, kaya nga nagbunga ng todo-todo. Si Larry, kuya ni John, ay isang napakagaling na entrepreneur. Sa murang edad ng 20 years old ay nakabili kaagad ng kanyang kotse at pinahiram pa si John para magkaroon ng sariling kotse din nung sila ay binata. Si Tricia naman ay isang napakagaling na nurse sa kwento ni John C. Maxwell. Dahil paano natin alam yan? Kasi nga madalas tayong magbasa at makinig ng mga video, audio ni John C. Maxwell. Kung gusto nyo ng mga leadership guru niya, siya ay leadership guru, siya ay na tanyag na malaman, na tawag dito, tanyag na bilang leadership guru, at siya maging guru ninyo sa leadership kasi nga lumago siya kasi ang leadership ni Lord Jesus Christ ang kanyang isinabuhay sa sa buhay din, pagtuturo, pag-inspire ng tatay Melvin niya at ang nanay niya. Sa mga libro niya, hindi po nabanggit ang pangalan ng nanay niya. Pero dahil isang pastor din, si Pastor Melvin, kahit nung 90s na si tatay niyang si Melvin, ikinuwento ni John C. Maxwell sa Intentional Living Book, ay iisip pa rin kung paano daw siya makapaglingkod in satellite. Kasi nasa care homes na ito. Diyan, ikuha mo nga ako ng satellite facility. Dahil hindi ako kontentong dito lang ako nagpipreach sa care homes na ito. Sabi niya, wow, na-inspire ng todo si John C. Maxwell. At the age of my dad, 90s, nag-iisip pa ng satellite facility. Dahil hindi kontentong magbigay ng mga inspirasyon at maging difference maker sa buhay ng iba. Bakit kaya? Anong inspirasyon ni Pastor Melvin? Dahil interesado siya na paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng or pagdadagdag ng value sa mga tao. Ma-inspire po tayo sa kwento na yan. Ito na po ang Proverbs 16 verse 3. It says, "Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established." Napakagandang salita ng Diyos. Sinulat ni King Solomon sa Proverbs. And then, nasa Luke chapter 12 verse 22, ang ating babasahin, chapter 12 verse 22, mga kapanalig, ay ito po. Chapter 12 verse 22 pala. 22 verse 22. Then he said to his disciples, "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body,
what you will put on. Yan po ang verse 22. What you will put on. Mayroon pong verse 23 pero diyan muna tayo kasi yan ang hinango na mensahe ni Lord Jesus Christ na sinulat ni Sarah Young. Ito po ang pangatlong scriptures nasa Ephesians chapter 6 verse 12. It says, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places." Papuri sa Panginoon. Ito na ang mensahe ni Lord Jesus Christ. Nasusulat sa wikang Ingles at mamaya sa tulong ng Banal na Espiritu ay pagdilay-nilayan natin para manuot kasi nanunuot pagkalingwahe natin. Although marunong naman tayo magbasa, umunawa ng Ingles, pero mas nanunuot. Tumatalab ng todo sa ating puso, sa ating isip, pag sarili nating lingwahe. Siyempre sa tulong ng Banal na Espiritu. Pag walang tulong ng Banal na Espiritu, wala po tayong magagawa. Ikakalat lang natin ang ating mga dumi at mga magiging messy ang ating buhay. Messy, makalat, ibig sabihin na sa aspeto ng ating buhay, sa ating trabaho, hindi tayo magiging maligaya dyan, sa ating negosyo, hindi po umunlad. Dahil, ano kaya? Anong makakatulong para tayo umunlad? Measure your progress and adjust your plans and actions to become better aligned for success. Ito na ang mensahe ni Lord Jesus Christ. Demonstrate your trust in me by sitting quietly in my presence. Put aside all that is waiting to be done and refuse to worry about anything. This sacred time together strengthens you and prepares you to face whatever the day will bring. By waiting with me before you begin the day's activities, you proclaim the reality of my living presence. This is act of faith, waiting before working, is noted in the spirit world, mundo, where you demonstrations of trust weakens principalities and power of darkness. May narinig po ba kayo, natandaan nyo sa ang word na principalities? Sa scriptures na binasa po natin. Thank you. Demonstration of trust weakens principalities and powers of darkness. The most effective way to resist evil is to draw near me, sabi ni Lord Jesus Christ. When you need to take action, I will guide you clearly through my spirit and my word, salita. The word, mundo, is so complex and overstimulating that you can easily lose your sense of direction. Doing countless unnecessary activities will dissipate your energy. When you spend time with me, ito na po yung title natin, I restore your sense of direction. As you look to me for guidance, I enable you to do less but accomplish more. Ulitin po natin yung few sentences. I restore your sense of direction. As you look to me for guidance, I enable you to do less but accomplish more. Ito na po ang pagninilay-nilay natin sa inyong active participation. Kayo ay nakikinig ng todo-todo,
Nakikinig means nagno-notes. Nakikinig means interesado, hindi yung kunwaring nakikinig pero wala tayong naintindihan kasi lumilipad ang ating isip. So we should train our perception, control our emotion, practice the dichotomy of control, and then keep virtues in our mind at always consider to see the big picture. Sampung turo yan sa Stoicism po yan, Stoic philosophers, katulad nila Marcus Aurelius at sila Epictetus. Lugar po sa Greece, nung panahon nila ang Stoic. Doon sila nagpapalitan ng kuro-kuro. Kaya nabuo yung lima na yan. Kung paano tayo mabuhay ng dapat nating ipamuhay. So, sabi ni Lord Jesus Christ sa unang istansya, anong sabi po? I-demonstrate mo ipakita mo, sabi niya dito, ipakita mo, i-demo mo ang iyong pagtitiwala sa akin sa pamamagitan ng pananahimik mo, pag-upo mo, uupo kang may kapahingaan. Yes, uupo kang may kapahingaan kasi pwede rin tayo maupo pero nababagabag pa rin tayo. Iniisip pa rin natin yung nakalipas. Tanda natin, wag na raw natin balikan ng luma ang nakaraan. Lagi natin titignan daw ang Panginoong Ama sa langit ay laging gumagawa ng bago at marami siyang pwedeng gawin kung gusto niyang gawin, tulad ng paglagay ng mga ilog, paggawa ng ilog, mga ilog sa disyerto at mga daan sa kagubatan. Isaiah 43 verse 18 hanggang 19. So, meditation ang sinasabi po rito. Magagawa po natin yan kung tayo ay magsasacrifice at tayo ay magiging committed. Yes, commitment ang isa sa napagandang isinare ni Charlie Tremendos Jones, isang napakagaling na Kristiyano. Huli siyang napanood sa The Secret documentary ni Rhonda Byrne. Bulag na isang mata niya ron, si Charlie Tremendos Jones. Dalawa ang isinare ko na dito sa The Daily Podcast sa YouTube. Ang dapat nating gawin, tayo ay maging committed, ano man ang ginagawa natin, especially committed maging disipulo, maging masunurin sa Diyos, committed manatili sa Diyos, committed tayong tanggapin ang mga biyaya ng Diyos at ibahagi din sa iba. And then, committed para paramihin ng disipulo naniniwala kay Kristo at magkaroon ng liwanag ang buhay ng mga tao. Pag yan po ang ating laging meditate, talagang gagabayan tayo ng Panginoon. Ang tamang meditation po ay siyempre kailangan na nakapikit, tahimik, at magpa-practice ka na ang mind mo ay dinidirekta mo lang sa isang direksyon, tulad ng direksyon na sa pakikipagniig kay Lord Jesus Christ. Sa una, talagang ang isip kasi ay pag-alagala yan. Hindi mo makukontrol, pero practice makes permanent. Hindi po practice makes perfect, sabi nila. Practice makes permanent. Great habits plus deliberate practice equals mastery. Isang tabi mo, anak, ang mga bagay na inaantay ka o inaantay mo na magawa mo or magawa mo dahil pinagagawa sa iyo at i-refuse mo. Pwede kang magsalita ng no muna dyan sa mga napakarami mo ng commitment. Learn to say no, sabi ni
Dr. Willie Ong saka ni Dr. Lisa, learn to say no. Pag maraming inaalok sa iyo ng ganito, masyadong stressful, wala ka ng pahinga, pwede ka rin magsalita ng no, tumanggi. Yes, pwede kang tumanggi, especially tumangging mag-alala, kapanalig, tumangging mag-alala. Yan po ay sayang na enerhiya, sayang na oras, sayang na panahon. Tanggihan mo yan. Ang pag-aalala, ang gusto ng kalabang dyablo dahil gusto kanyang sirain at patayin ka sa mga bulong niya, sa mga sulsul niya para ilayo ka sa Panginoong Hesus. Kaya pag-ingatan natin. Lagi nating iisipin, ano itong bagay na itong iniisip ko? At paano ako napunta sa ganitong pag-iisip, especially pag-iisip na negatibo, pag-iisip na hindi nagsisilbi sa iyo, especially hindi nagsisilbi sa Diyos. Kaya tanggihan mo daw, sabi ni Lord Jesus Christ, na alalahanin ang mga bagay o ang lahat ng bagay na inaalala mo, tanggalin mo yan. Sabi ni Lord Jesus Christ, ito ay sagradong-sagrado na oras kasama ko para palakasin ka at iprepara ka para makaharap ako. Ano man ang ginagawa mo sa araw mo na ibinibigay ng araw mo, especially ikaw ay sumusuong sa maraming problema, natutuliro ka na, ay anong dapat mong gawin? Lord Jesus, i-whisper mo lang ang pangalan niya. Sa mga nakaraang episode po natin, ang main topic ay ibulong mo lang ang pangalan ko, sabi ni Lord Jesus Christ. At ibulong natin sa sarili natin, God is in control, lalo na kung marami tayong inaalala at pinoproblema. Mag-isip tayo dapat ng mga puro, mag-isip ng mga bagay na kaaya-aya sa Diyos, mag-isip ng mga bagay na ikararangal, especially na ikararangal ka ng Diyos Ama. Iminungkahiyan sa Philippians chapter 4 verse 8 to 9. I-meditate po natin yan, yung Philippians chapter 4 verse 8 to 9. Ang Book of Philippians na sinulat ni Apostol Pablo ay paborito ni John C. Maxwell. Kaya raw siya naging John C. Maxwell dahil sa Diyos, dahil sa kanyang magulang, at dahil din dyan sa inspirasyon ng the Book of Philippians. Especially daw yung Philippians chapter 2 verse 3, regard yourself na mas best yung iba. Hindi mo ituturing na ako ang best. Ibig sabihin, humility ang itinuro ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 2 verse 3. Regard yourself as better with others. Ito ay sagrado, sabi, sagradong oras na anuman ang ibinibigay ng araw sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-aantay sa akin, bago mo simulan ang araw mo na alam mong inisip mo, pinalano mo, mga to-do list mo, mga activities mo, dahil talaga naman dapat i-manage ang activities sa time na ibinibigay sa atin. Ilang oras? Sa isang taon? Bawat isa sa atin? 8,784. At ang pagmamanage ng mga activities ay isa yan sa the best para maging productive tayo. Di po ba? Sa paninimula ng araw mo, sa mga naisip mong gagawin na mga aktibidades ng iyong buhay, you proclaim the reality of my living presence. Ipinoproklama mo kung ikaw ay bago ka magsimula at iniisip ako, presensya ko ang hinahanap mo bago magsimula ang araw mo, ay ipinoproklama mo ang realidad
ng aking buhay na presensya. Ng aking buhay na presensya. Pinagdiinan po natin yan. Buhay na presensya ni Lord Jesus Christ. Itong pananampalataya na ito ay diwa ng pag-aantay. Pagtitiwala, bago ka magtrabaho, anak, bago mo gawin ang mga pinaplano mo, ay nasusulat yan sa espiritu ng mundo, kung saan dinidemonstrate mo, ipinapakita mo ang iyong tiwala na magpapahina sa mga principalities. Ang principalities ay mga pamumulan. Pamunuan pala, mga pamunuan. At kapangyarihan ng kadiliman. Ihinain niya yung desisyon natin makipagniig sa Panginoon at pag magtiwala ng todo sa Panginoon ay ihina ang mga iniisip mong unahin mo ang mga tao at ang napapunta sa kapangyarihan ng kadiliman. Ang pinaka epektibong paraan, daan para gawin yan ay tanggihan mo si Diablo, sabi niya rito. Tanggihan mo si Diablo pag hinihila ka niya sa sa kapangyarihan ng kadiliman. Tanggihan mo si Diablo, patalsikin mo si Diablo, sabi ni Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng paglapit sa akin. Sa pamamagitan ng paglapit sa akin. Ang true vine. Basahin po natin whole chapter halos, especially John chapter 15 verse 1 to 15. Ay nandun po yung utos ni Lord Jesus Christ kung gusto nating mamunga. Kaya nga napakaganda yung lessons na sinulat ni John C. Maxwell doon sa True Vine. Tayo ay tinawag na sumunod sa Diyos, tinawag din tayong manatili sa Diyos, tinawag din tayong tanggapin ng mga biyaya na galing lang sa Diyos, na dapat i-recognize natin na lahat ng biyaya ay galing lamang sa Diyos. At dahil sa mga binibigay niyang yan, na tayo namumunga ng todo-todo, tayo napopromote, tayo lumalago, especially sa buhay spiritual, at lumalago din ang ating negosyo, ang ating trabaho, nire-recognize tayo ng mga tao dahil namumunga tayo kasi nga pinili nating manatili sa Diyos, i-recognize ang Diyos, at tayo rin ang daan para magtagumpay ang iba, na hindi natin nahangarin lamang ang pagtatagumpay natin. Yes, tama, hangarin na tayo ay magtagumpay, pero dapat hindi tayo nagiging hadlang na magtagumpay din ang mga ibang tao. Pagka tayo ay tumulong na para magtagumpay ang mga tao, ikinatutuwa ng ating Panginoon yan. Kung kailan gagawa ka ng aksyon sa susunod na talata rito, na mensahe ni Lord Jesus Christ sa iyo, sa akin, at sa atin lahat mga kapanalig, i-guide kita, tuturuan kita, aalalayan kita, bibigyan kita ng daan ng klaro. Kung baluktot man ang iyong dinadaanan ay aking ididiretso para sa iyo, anak. True, sa pamamagitan ng aking espiritu at ang aking salita, sabi ni Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ang kanyang mga salita or salita. Ang mundo ay komplikado at lumalabis tayo sa pag-iisip. Anong dapat natin gawin pagka overstimulating ang ating mind? Ginugol ko kanina yan. What to do when we are overstimulating o overstimulated?
ay take some deep breath. Bumuntong hininga. Hingang malalim, dahan-dahan. Hiningang exhale. Ulit-ulitin mo yan. At mas maganda pagka nag-i-inhale daw tayo, proven na yan ng science, na pinapalubo natin ang ating tiyan. Diaphragm po. Ang the best na paghinga sa ilong, and then pag-exhale sa bunganga. Gamitin po natin ang ating ilong sa pag-inhale at i-appreciate natin na mayroon tayong sense na pipigure out natin kung anong amoy. Ibig sabihin gumagana ang ating pangamoy, ang ating ilong. Malaking benepisyo po yan. Hindi lahat ng tao merong kumpleto ang mga senses. Meron ng mga nawala, sinilang inborn na walang sense of sight, di po ba? Wala silang sense of touch kasi wala silang sinilang silang walang mga kamay. So mapalad po tayo. Kumpleto po ang ating mga senses, kaya dapat natin gamitin ito para sa glory ng Panginoon. Lagi natin gamitin because if we aren't growing, we are dying. Kung hindi natin ginagamit ang mga bagay-bagay na dapat nating gamitin, ihina ito at tuluyang mawawala. Anong natandaan yung pinagagawa sa atin ni Lord Jesus Christ para mapalayo tayo sa kapangyarihan ng kadiliman ay tanggihan si Diablo. Tanggihan si Diablo. Sa paggawa ng mga maraming unnecessary, ibig sabihin di kailangang mga gawain o aktibidad ay will dissipate your energy. Will mawawala. Nakakabawas ng malaki ang ng energy mo, anak. Kaya the best na pinagagawa sa atin ni Lord Jesus Christ sa sumunod na talata, halos nasa dulo na po tayo. When you spend time with me, kung kailan kapag ang oras mo ay nilalaan mo na ikinukonsumo mo kasama ako, ibinabalik ko ang mga senses mo para mabigyan ka ng klarong direksyon, sabi ni Lord Jesus Christ. As you look to me for guidance, sa paghahanap mo ng guidance sa akin, ay mapapagana ko ang mga bagay na hindi mo na kailangan gawin. I enable you to do less but accomplish more. Matutulungan kitang makagawa pa ng marami pang mga kaaya-ayang magandang accomplishment. Kahit konti lang ang gagawin mo. Kasi nga, kasama mo ko. Kasi nga, sinisikap nating patalsikin si Diablo sa ating buhay. Ang pagkat ng corners, ang hindi pagtatrabaho ng tama, ay binibigyan natin ng power ang kalaban na siya ang mamuno sa ating buhay, which is kinalaban mo si Lord Jesus Christ. Kasi sabi niya, if you are not for me, you are against me. So doon po tayo mag-nilay-nilay. Tingnan natin yung mga ginagawa natin. Kung nasasadya nating i-shortcut ang proseso ng ating ginagawa, magpetek tayo, ay na hindi po maganda yan. Kaya hindi ka aasenso. Ang pag-asenso ay kagustuhan din ng Diyos. Ang pag-asenso natin ay kagustuhan ng Diyos. So, magtiwala tayo sa ating Panginoon.
Isang tabi natin ang mga bagay na nakakapag-ligalig sa ating isip, sa ating kalooban. Isang tabi natin yan. At tawagin natin ang pangalan ni Kristo. Patalsikin si Diablo. Ang summarize po dito. At iasa din sa Panginoon yung kaya niyang gawin na supernatural at gawin mo ang natural na paraan. Ang pag-aaral mo, ang paglago mo, ang paghahanap mo ng mga salita ng Diyos, pagkagutom mo sa salita ng Diyos, pagsunod mo sa mga utos ng Diyos ay ang mga natural na paraan niya at gagawin niya ang supernatural na paraan at tutulungan kanyang matupad mo ang mga pangarap mo na hindi mo sukat akalain. Amen? Pagdasal na po tayo ng Holy Spirit. Itaas ang mga kamay at ipikit ang mga mata. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Isang masiglang palakpak para sa ating Panginoon. At maraming salamat po sa inyong pag-subscribe, pag-like, at pagbabahagi ng mga salita ng Diyos para kay Kristo. Para po kay Kristo, yun po dapat nating motivation. Ma-inspire bago mag-expire, sabi ni Father Jerry Orbos. At lagi natin tatandaan, God is forever in control. Bye now. God bless.